Kasi ito po yung opening natin na pangtawag pansin sa kasalukuyan po na sitwasyon na natin. Okay. Medyo masalimuot na po, malungkot na po ang kalagayan ng mga Pilipino, lalo na yung mga sinasabi natin mga informal settlers, the poorest sector of society. Sila po yung mga impoverished, mga helpless na wala silang resources, wala silang kapangyarihan. Sila po ay mga nadidemolish. Malungkot man po, pero everyday nakikita natin, regularly nadidemolish po sila, pinapaalis po sila sa kanilang bahay. Okay? Ang aming prinsipyo po dito sa programa na ito, walang Pilipino na dapat squatter po sa kanyang bansa. Hindi po dapat tayo squatter. Because tayo po ay temporary stewards. Ito lahat naman pagmamayari ng Panginoon. But we are here as temporary stewards ng mga lupa na ito, at ito ay dapat ipamamahagi natin sa lahat na Pilipino. Hindi po dapat doon sa mga privileged few lamang. Okay? So, ang programa po namin, mamimigay po kami ng lupa. And we will establish this. Papaliwanag po namin sa inyo kung paano po natin magagawa ito. Kasi ito naman ay hindi naman to walang basihan. Backed up by documents ito, and we are doing mga procedures ngayon na dinadaan po natin sa due process lahat ito. Okay? So, ito po, ano rito na sinasabi rito ay pero pakipirmahan na lang ito ng ating mga pinuno kung kasi ito finalize natin ito eh. Yes, Dapat meron po silang mga signature dito para at least okay. kasi nasa ipapad kasi ang ating programa, baka sabihin tayo nagsisinungaling, ano? Kasi napakarami ng time membro na kinakailangan, hindi lang blanco ang nakikita, kundi kinakailangan may sign sila rito. Okay, actually, to tell you the truth, Dato, itong nakikita mo ngayon na ating presentation po, ay yan po ay finalize namin po yan, inayos namin. Marami kaming binawas dyan, at marami po kami, at ito lang po ang naka-print. Ibig sabihin po, na-approve na po ito, nabigyan ko po ng copy dito si chairman natin, pati si Madam. So, ito po with green and go na po ito. May signal na ito na pwede na po natin ipasa ere. So, ang may idea pala ito, ikaw. Kami lahat po, we brainstorm, naupo kami doon, nag-uusap kami, ano ba ito, paano natin ipalaganap itong program natin. So we come up with ideas, nag-contribute po kami lahat, and we put it in print form, tapos po inaalis ang dapat alisin na hindi pwede natin banggitin on the air, para protection naman po. So ito yung sinasabi dito, yung talino po ng mga members ng RIMA, lalo na yung nasa office, nasa background po ng opisina ni Madam, ay nabubuksan po yung kanilang kaisipan ng dahil po sa ating mga mahihirap. So, ang pakinabang po natin dito, yung kanilang mga inaanalisa, kung paano tayo natutulungan dito, at saan po tayo inilalagay ng mga mabait na mga taong ito, dahil sila po yung tinatawag na biyaya na hindi na po natin hinahanap, kundi sila na po ang lumalapit sa atin para po tayo bigyan ng kaukulang tulong kung ano man ang dapat nila magawa. Maliban lamang sa financial dahil talagang obligado na po tayo ang gagawa roon. Hindi naman sinasabi na turo-turo tayo nabibigay sa kanila, kundi yung dapat lang pong bigyan, yung ginagasto sa mga dokumento, ay obligasyon po natin yan. Hindi po silang kailangan natin yung tayo para sila po maglabas ng panggastos dahil sa kanila po yung lupa, sino ba tayo para bigyan ng lupa? Ay kinakailangan tumulong po tayo sa mga panggastos dahil para po sa atin ito. Kung kayo po ay nakakaunawa, sila po ay tinatawag na ewan ko kung saan pa natin harapin mga tao ito, kung sila umayaw na sa inyo. Ito na, pinagdudulunan na po sa atin. Marami kasi dyan na mga member din ng RIMA Foundation, ano? Inaano nila foundation, tapos bakit ko ang daming binabayaran? Sabi ko hindi naman marami. Yung sinisingil namin naman sa inyo, yung membership, natural yon. Siyempre, kung magpapalakad kayo ng lupa, at binibigay na naman yung lupa, kayo ang gagastos para dyan na mapunta sa inyo. Huwag ho kayong umangal. Kahit saan ang gulo kayo magtanong sa inyong sarili. Papaano po kayo makakaroon ng saring lupa? Huwag ho kayong aangal na kayo ay gumagastos kahit papaano. Walang pakapalan dito ng mukha. Nagdadalawang isip pa sila kasi. Siguro naman, pag sinabing lupa ibibigyan ka, mag-isip ka kung paano ka makakaroon ng lupa at hindi po libre ito. Maliban lamang sa paso, pwede mo utangin yan eh. Alaman lang na tatayo doon sir. Alaman lang na tatayo sa paso. Ibabato pa nga siya mismo yan kung talagang mahinis ka pa eh.
Pag hindi na bulaklak, kaya kung nang bulaklak, maganda. Kaya nga, mahiwaga po na tayo ay nagkaroon tayo ng biyaya sa ganitong uring pamamalakad ng isang maunawain na foundation, RIMA Foundation ng Bayan, ay hindi po ito pinagmamaramot sa mga taong naghihirap. Kung maaari lang po ay sinasabi nila na wala hong mahirap sa ating mga Pilipino. Lahat po ay mayroong lupain. Bagay, pag ikaw ay talagang nasa huling hantungan na, may lupa ka na eh. May lupakat siya. Oo. Pero hindi po tayo aabot dito. Tayo igising pa, may lupa na ho tayo. Tayo po ay kinakailangan pong mamulat na tayo ay nangangailangan, alang-alang po sa ating mga henerasyon na darating pa, maliban po sa atin, ay mayroon po tayong may iwan para sa kanila. At kung tayo po ay naghihirap ng mga nakaraan, huwag mo natin pabayaan na sila ay maghihirap rin ng katulad ng ating paghihirap ng nakaraan pa. Mr. Anik, pagpatuloy mo yung inyong... Okay? Tama po yun. May kaunti po namang partisipasyon sa kanila. Kaya sinabi namin po sa kanila, the source of goodwill sa kanila po muna mag-umpisa. And then we consider your donations, yung mga binibigay niyo po na entry na 600 plus 150 monthly as pledges for the foundation. Tama po yun. May makalaki naman po kasi na I agree talaga na sa inano mo. Naipamulat na po natin sa kanila ang sitwasyon natin kanina na medyo masalimuot na, malungkot na. Ang aming approach po dito, we believe that the REMA Bayanihan program is the ultimate solution in starting to develop our resources, turning them into sources of livelihood. Okay? Ang kinin po natin ito, tayo po ang magmamay-ari, hindi po yung nasabi dito ni Madam na mga foreign invaders, na sila po ang may hawak na ng lahat na resources po natin ngayon. Okay. Okay? Magsisimula tayo itong linggong ito ay sisingil natin ng monthly na bayaran lang ng 150. Kung sa aking parte po ay magagawa ko ito. Sisingilin ko sila. Paano yung, halimbawa, member na ayaw niya mag-join dyan? Pwede ba yun? Ay, hindi maaari. Ay, hindi siya membro. Lahat ang membro nito at na may ID, ay karapatan lang na mayroon pa siyang obligasyon. Dahil saklaw po ito ng kanyang pagiging membro doon sa panukala na pinapairal ng ating tagapamahala ng RIMA Foundation. Hindi po maaaring umayaw siya rito dahil para sa kanila to, sa pakanan nila. O, hindi po sila pwedeng magsalita na ano naman yan. Eh, kayo naman. Kasi yung iba, pag nagpunta ka na, sisingilin mo sila. Kung naninigarilyo lang naman ang mister nyo, ikaw naman naglalaro dyan ng barahan na walang katuturan, ilaan mo lang dito para sa pakinabang ng inyong pamilya. Kung halimbawa, 4 na beses ka na pupunta ng Divisoria, gawin mo lang isa. Okay, nabanggit ko po kanina kasi sa pag-aambag po natin at kayo ay nakapag-form na ng 10 or more members na direkta sa iyo, nabanggit ko po, magpapatak po ang mga allowances mo sa iyong ATM. So, Mayon. pakinabang po yan. So, kung Halimbawa, sipag ka, mas malaki matatanggap halimbawa, ang allowance. Natural lang yun. Nag-recruit ng isang tao. Yung tao niya nag-recruit ng 10. Ang ibig ko sabihin, ay ito ay humahaba ang relasyon doon sa Hindi po mga... natin sabihin na recruit kasi yan ang kinaklarify po natin. Ito is purely talagang membership. Okay? At ang aming i-highlight po dito ay instead of yung kailangan po mag-recruit o may yung mga terms na gano'n, iniiwasan po natin yan dahil hindi po ganyan ang programa natin. Okay. We will clarify that. Kami po is based on benefits. Kasi hindi maiwasan na ang lingwahe na yan dahil isa lamang ang pinapatakan ng sinasabi natin, ano? Okay? Kasi kapag sinabing in-invite kita, nangangulugan na, ni-recruit ka na. Pero legal naman itong ating programa eh. Pag sinabi natin na member ka, nang dahil sa'yo, kaya naging member ka. Okay. Isa yun ang kinalabasan. Kaya lamang, pagdating dito, dahil hindi naman tayo, wala naman tayong masamang pinairal dito, dahil tayo illegal lamang, ay pwede nating ilingguhay ang ganun, dahil pagdating sa dokumento, ay tayo ay matibay naman ang hinahawakan natin, aring nang sabihin natin ng ganun. Okay, sige. Ipagpapatuloy ko po, ang programa po nito ay ito'y nakalista, 15 programs of bayanihan. Ito po yung kapalit ng kaunti nila pong goodwill na binibigay monthly, no? Number 1 po, ito po ay nabanggit na on the air 2 weeks ago ng aking kasamang si Sir Bobby Abduhan. Siya po yung guest dito 2 Saturdays ago.
nabanggit na po niya ito, pero ito po ididiinan ko po kasi ito ang mas detalyeng discussion ngayon. Ito po ang topic natin for the day, yung tungkol po sa bayanihan programs. Number 1 po dito ang livelihood. Nabanggit ko kanina, pag nakapag-organize po ang isang barangay, may 30 core groups dyan, bibigyan po yan ng livelihood. Free capitalization, making them mga corporate members po para silang nag-operate ng isang korporasyon, isang kumpanya through the livelihood project. Sila po may employ at kumikita, so sila po ang nabibigyan ng hanap buhay. Ayun. That is free capitalization, ipoprovide po ng REMA yan. Okay? Okay, Number 2 item, education. Free scholarships to deserving members or sa mga anak nila. So isa-isahin ko na ito dapat. Okay, sige. I-explain natin. Number 3, health. Free consultation, free medication. Para po doon sa mga, ang sinasabi ko, I will stress again, para doon sa mga members po na nagkaroon na ng at least 10 na nag-core group, leader lamang, okay? Ang mga nasa ilalim, yung hindi pa nag-member, yung mga kapapasok pa lang, later on, they will have to work their way to getting also their own 10 na minimum na members, okay? Kasi ang ating mission dito ay magpadami. The more we are, the stronger itong ating bayanihan. Na makinabang lahat. Yes. Ang number 4 po, environment. Okay? We will have programs for greening, no? Greening the environment, free seedlings. Also, we will have programs for recycling. Yung mga, halimbawa, yung mga ipinabahay na natin ng mga nakatira ngayon sa squatters, mga informal settlers, once yan ay sila napatayo natin ng kanilang mga housing po, sila po ay, we can employ them by way of, yung recycling. Ang sinasabi nga ng ating chairman, kahit mag-ipon lang po sila ng mga waste, no, i-recycle nila, bibilin po ng REMA yung kanilang naipon. So kumikita na sila, maging malinis pa yung environment natin. Yun ang programa ng RIMA na, halimbawa, kung ikaw ay talaga wala kang hanap buhay, pwede mo pasukin yung kanilang mga babanggit dito, no? Pero ang priority kasi ng mga member natin ay yung matapos yung problema sa kanilang tahanan, yung lupa na kanilang tinitirikan, ano? Okay, babalikan natin yan. Mamaya-maya, isahin natin itong mga... Okay, ipagpatuloy po natin. Madadaanan po natin lahat yan. Number 5 item dito is emergency assistance. Ito naman po, pag ikaw ay leader of the core group, you will get free tulong po sa mga, halimbawa, na biktima kayo ng calamities, like yung flooding, fire, mga ganitong mga emergency. May assistance po, libre. Also including burial, and also may mga positive emergencies po naman like birthday. Mabibigyan po kayo ng birthday gift nyo, yung may budget po tayo dyan. Childbirth and even wedding. Aba, Ililibre po ng REMA. Kung may ay samantalahin na natin ito. na magpapakasal, ililibre po natin sila. Okay? Number 6 item dito, ito po, medyo mabigat na ito, legal assistance. Ayun. Pag sinabi po legal assistance, dito sa local po, ito yung land recovery natin. Okay? Sa parting lupa lang yun o Ito po yung problema ng isang pamilya dun sa ibang bagay? Pagdating sa... po ang legal assistance na to, kasalukuyan po, programa na natin ito at ina-avail po ito ng mga miyembro po ng ating marginalized society na sila na po yung apektado ng mga banta ng demolisyon. Okay? Pag pinasok po sila ng demolisyon, kung may mga members tayo dyan, ina-organize po namin sila na labanan po natin. Because ang dokumento po ng lupa na sa atin. And we always file cases against this, yung mga entities na nagpapaalis sa kanila. So in effect, tayo po, humanitarian, ang foundation natin, tinutulungan po natin yung mga informal settlers na hindi po sila basta-basta ma-demolish. Okay. Yan po ay nangyayari na, nagagawa na po natin yan. Sa kasalukuyan po sila ay naka-status po. Kung dati po silang binabantaan na palayasin, since may naisampan na kaso, mayroon po silang mga nakapaskel na mga tarpaulin na itong property na ito is under court litigation. So hindi na po sila nagagalaw. Yun lang po, sa pamagitan na yan, kahit na tumatakbo pang kaso, sila po ay nakakatulong. Yun ang hindi naiintindihan ng mga taong... Wala na silang kaba na madidemolish. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tao na aming mga kausap, ay akala nila na binibiro lang natin sila. Ang akala nila, nung mga sinasabi natin, ay walang kalaman-laman. Ay hindi nila alam na ang utak nila ang walang laman. Ang hirap kasi magpag-meeting. Ang hirap kasi magpaliwanag sa mga ganitong mga tao sa totoo lang. Naranasan ko na dyan yung pagtalikod mo, iba ng mukha, nakalawit ang nguso. Po yun. Sa palagay ko, pero binabalikan ko pa rin, ha? Pagbalik ko yan, kinuha ko lang, kung gagawin pa ulit, aywan ko lang. So ito po, Dato at mga kasama, ito po tulong na. Sa ngayon po nararamdaman na po